Until I don't know when it started, I just noticed that it was mid-December before our Christmas party. When Sam started a cold treatment with me, I felt like he was not the same person I knew. Hindi na niya ako binabati ng good morning na lagi naman niyang ginagawa pag nakita ako. Madalas na rin siyang hindi umuupo sa upuan niya at madalang na din siyang mag-chat. Ayaw kong ipahalata pero nasasaktan ako sa hindi malamang dahilan. Napansin na din ng buong klase at ng mga teachers yun. Some of my classmates even have the urge to ask me what happened. Sinasabi ko na lang na binibigyan ko siya ng time para sa iba niyang gusto. But deep inside, napapatanong din ako. Hindi ko din maiwasa mag-open up sa best friend ko tungkol doon. But I am thankful na hindi niya ako pinagsabihan. Instead, nakinig lang siya at niyakap ako. Recess time noon at galing ako sa canteen nung nakita ko si Sam na nagpapapicture sa ibang babae sa kabilang section. I don't know, pero nasaktan ako. Siguro ang babaw ko, pero hindi matanggap ng sistema ko kung ano yung nakita ko. Cold treatment, walang paramdam, hindi ko napigilan yung sarili ko at tumakbo ko papuntang comfort room. Doon ako umiyak ng umiyak, pero sobrang pigil dahil nasa school ako. And I tend na magkaroon ng sobrang magang mata pag nasobrahan ng iyak. Mahirap mawala yung pamawaga ng mata ko, kaya naman sobrang hirap para sa akin ang magpigil ng iyak at emosyon. Napapatanong na lang din ako sa sarili ko kung bakit. Gustong gusto kong kausapin si Sam, pero natatakot ako. Baka mas lalo lang akong masaktan. Tuluyan na din siyang hindi na nag-reply sa mga chats ko. Ni kahit isang sagot, wala akong nakuha sa kanya. Alam na ng lahat kung anong meron kami ni Sam, and I felt like betrayed dahil sa ginawa niya. Wala naman kaming label, and we never had a label. Pero bakit nasasaktan ako? Siguro, dahil umasa akong magkaka-label kami, and that I can call him my boyfriend. Or dahil masyado lang akong umasa sa wala, paasa. Mahirap, pero unti-unti kong inalayo ang loob ko sa kanya. Dumating pa sa point na binlock ko na siya sa Facebook and parang walang Sam na nakikita sa klase. Hindi na din naman niya ako inimikan pa sa classroom, kaya same-same lang. Nalaman ko din mula sa best friend ko na may dinadalaw na siya mula sa kabilang section. Narealize ko na iba pa yung babae na yon dun sa pinagpapicturan niya. Bukod kasi sa magkaiba ng section, iba na rin yung room. Tuluyan na kaming naging parang bato lang sa isa't isa. And nakikita ko din siya tuwing recess na dinadalaw yung babae sa classroom nila. Andun pa rin yung sakit. Hindi naman siguro mawawala yun agad because I treat him as my first love. Pero kinaya kong itago at sarilinin lahat ang yun. Hanggang sa nabalitaan ko ulit mula sa best friend ko na hindi na pumupunta si Sam sa classroom ni girl. Kaya si girl naman yung pumupunta sa kanya. And nakikita ko din yon dahil same kami ng classroom ni Sam. Kinukulit daw kasi si Sam nung babae na bumalik sa kanya. Pero si Sam wala nang pakialam dun sa babae. Ang sakit naman. Sana all nagka-label. One day, uwian na noon nang bigla na lang may humarang sa akin sa pinto ng classroom. Si Sam. Mag-usap daw kami. May dala pang milk tea. Suhol lang. Nagsorry siya sa akin at sinabing, dear lang daw ng mga kaibigan niya sa kanya yung pagpunta-punta niya sa room ng babae. At yung bigla niyang pag-iwan sa akin sa ere. Napasinghal na lang ako sa harap niya. Dear, ano ako tanga? I don't know, but I just don't trust him anymore. I did not speak to him. Tinignan ko na lang siya at iniwan mag-isa. Hindi ako sira para tanggapin ang reason niya after niya akong iwan sa ere. Nag-focus na lang ako sa studies ko at nakisuyo din ako sa teacher ko noon na lumipat ng upuan. Salamat naman at napagbigyan. Nakakasira lang talaga ng pag-aaral ang love-love na yan. Tanong ko lang, kung ako kayo, tatanggapin niyo ba ang paliwanag ni Sam? Or tama lang ang ginawa ko?